Hello everyone, magandang araw pong muli sa inyong lahat. At ito, we are back dahil po marami pong lugar ang ECQ, wala po tayong mga gawain o yung mga refer. Ngayon, para maging kapakipakinabang po doon sa mga nag-aaral, no, ay gagawa tayo ng isang pag-aaral o experiment regarding sa common na nangyayari sa inyong mga electronics products. So gagawa tayo ng reverse polarity circuit protections, no? Ito ay proteksyon sa mga nagkakaroon ng reverse polarity, no? Especially sa baterya, na common issue lagi yung nagkakabaliktad, naibabaliktad yung polarization ng positive to negative sa inyong mga battery. So ito, meron akong breadboard na ginawa. Meron siyang tatlong circuit, 1, 2, and 3. At yung circuit na yan, ang pinaka main components natin, ito ay basic lamang, no? Basic circuit natin ay yung diodes. Ang bida dito yung diodes, no? Rectifier diodes. Sa circuit 1, meron tayong ginawa dito na diodes na apat na diodes, no? Tapos meron tayong fuse, meron tayong resistor, meron tayong indicator light, no, na magre-represent kung may output yung ating circuit na ginawa. Sa circuit number 2, meron tayong diode din, isang diode, isang resistor, tsaka isang LED na indicator pa rin para sa ating output. Meron din tayong isang fuse. At yung circuit number 3, isang diode again, isang resistor, tsaka isang LED as indicator para sa ating output. Ngayon, aalamin natin dito kung ano yung best protection na pwede nating gawin sa reverse polarity circuit protection natin. Commonly, ito yung mga diode na to, ginagamit natin to sa power supply circuit. Makikita yan common na sa power supply, yung mga rectifier diodes. At yan ang ilalagay din natin sa ating polarity protection, na reverse polarity protections. At ito yung simple diagram niya. Yan. Circuit number 1 ay gumamit ng apat na diode. Diode 1, diode 2, diode 3, and diode 4. Connected siya in bridge type, na ginamitan natin ng fuse, isang LED as indicator, at isang resistance o resistor. No? Dito, ito yung ating output, negative output and the positive output. Itong output na to, pwede nyo na ikabit to sa inyong mga circuits. Halimbawa, meron kayong common natin yung sa mga nagdi-DIY solar system o sa battery operated na mga televisions, especially sa mga medyo hindi naabot na ng power line natin, gumagamit sila ng mga batteries. Pwede nyo gamitin tong tatlong circuito na to. Mamimili lang kayo kung ano yung
best para sa inyo. Ito, yung output na to, ito na ikakabit niyo dun sa inyong input ng inyong mga TV. Kasi may mga television na 12 volts operated, may mga LCD TV na ang input nun ay 12 volts na meron siyang charger o adapter. Na output ng adapter na yon ay 12 volts. Ngayon, kung i-battery nyo siya, pwede nyong i-connect sa 12 volts na meron siyang reverse polarity protection. Ayan. Na meron siyang reverse polarity protection. Kasi kung wala niyan guys, at magkaroon kayo ng problem at nagbaliktad yung polarization from positive to negative, nasisira yung unit. No? Okay. At doon sa iba pang mga home appliances na pwedeng gamitan ito o iba pang gamit sa bahay na ginagamitan ng 12 volts, pwede nyo lagyan ng protection ng ganito. Okay, ulitin nga natin yung number 1. Ito yung 4 na diode. Connected siya in bridge connections. Meron tayong input 1, input number 2. No, yung dalawa na yan, magka-partner yan. No? Ito ay input 1 and input 2 ay nakakonect yan sa ating battery. No? At ito yung output papunta na ito sa inyong appliances. Number 2, ito napakasimpleng circuit lang. Meron siyang isang diode, isang LED, isang resistor, no? Half wave, at meron siyang isang fuse. At ang input 1 and input number 2 is connected from the batteries. At yung output again ay connected dyan doon sa inyong mga home appliances, 12 volts operated. And finally, yung circuit number 3, meron din siyang isang diode, no, rectifier diode, isa. Ito, lagyan natin ng diode 1. At meron siyang LED as indicator at saka resistor para sa current limiting ng LED nyon para hindi mapundihan. No? Input 1, input 2, connected yan sa battery. At yung output natin, positive at saka output negative. Okay, so itong basic circuit na to, meron tayong breadboard na ginawa. Alamin natin dyan kung alin dyan sa tatlo na yun yung pinaka best gamitin. Lahat naman yan ay mga reverse polarity circuit protections. Mamimili lang po kayo dyan kung anong pwede nyong gawin sa inyong circuit para maprotektahan yung inyong 12 volts appliances na ginagamitan. Okay? So, yung diode ay depende yan sa load ng inyong gagamiting appliances. Kung mas malaki yung load, tataasan nyo lang amperahe ng inyong mga diode para mugma doon sa requirements ng current ng inyong mga gagamitin. This is the example. Meron lang tayong IN4007 na maliit na diode para i-represent lang natin kung ano ang pagkakaiba ng tatlong circuit na yan. Okay? Sa circuit number 1, dito tayo. Itong alligator clip natin, magre-represent to, isipin nyo na lang na magre-represent ito sa inyong battery. Okay? At yung output dito, no, susukatan natin mamaya yung output na to, kung ilang voltahe yung lumabas. Voltage ng out dito, voltage ng out dito, at voltage ng out dito. Yung in, susukatan din natin yung mga input niyan. Okay, ngayon, obserbahan natin yung circuit number 1. Ito yung ating clip, negative, positive.
At yung ating white, ayan yung ating positive ng circuit protection natin. Connect natin yung positive dyan sa white at yung negative sa green. Ayan. So, napansin nyo, umilaw yung ating indicator. That means, meron tayong output. Again, ulitin natin ha. Close up ko lang. Yung ating positive ay ito, pula, at yung ating negative ay itong green. Ngayon, halimbawa, pagbabaliktarin natin yan, anong mangyayari sa circuit? No? Kung ating babaliktarin yung polarization. Okay? Tatanggalin ko to. Babaliktarin natin. Yung pula, ililipat natin sa green. Yan, nakakabit na sa green. At yung puti, ililipat natin sa black. Tingnan natin kung ano ang result. So, ganun pa rin, umilaw. Ibig sabihin, kahit magkaroon ka ng wrong connection with your battery, yung iyong circuit protection ay gagana pa rin, no, sa tamang output. Okay? So, ibig sabihin, naprotektahan yung circuit mo from wrong polarity. Kahit nagkabaliktaran ang lagay mo sa ganitong circuito, ay gagana pa rin yung iyong unit. Na hindi masisira yung iyong unit. Okay? Itong circuito na to. Ito yung gagamitin mo. Next one. Yung circuit number 2 naman ay meron siyang isang diode. Ayan. Yan siya. Ito circuit na ito. Yan naman ang ating itetest kung ano maging result. Ito yun. Close up natin. Ayan. Meron siyang diode, resistor, at saka indicator. At yung white, no? Ayan yung positive natin. Connect natin. Yung positive, connect natin sa red. Okay. At yung green, i-connect natin sa negative. Check natin kung anong maging result. So, ayan guys. Umilaw. Ibig sabihin, meron siyang output na lumabas. Ito yon tamang connections. Okay? Ngayon, kung nagkabaligtad, in case na nagkabaligtad, hindi nyo inaasahan, ano ang mangyayari? Baligtad natin. Yung positive, lagay natin dito sa may green as negative. At yung black ay lagay natin sa white. Ano nakita nyo? Hindi gumana. Walang output na nilabas yung inyong circuit. Okay? So, naprotektahan pa rin yung inyong circuito. Sa circuit number 2. Hindi lang gagana yung unit. Hindi katulad dito sa circuit 1. Kahit magkabaligtaran, walang problema, gagana at gagana siya. Dito naman, pag nagkabaligtad, no, sa wrong polarization, hindi lang gagana yung inyong circuit. Sa number 3, and finally, connect natin sa positive, yung sa puti, at yung green sa negative. Check natin kung ano magiging result. Yan. So, gumana. Okay? Nakalimutan ko nga pala, no? Kapag may marinig kayong buzz mamaya, buzzer, nangangulugan na meron siyang short circuit na nangyari. Or pwede nating iisipin na halimbawa na nag-blown yung fuse. Kapag may tumunog, isipin yung pumutok lang yung fuse, na blown fuse. No? Kasi may short circuit na nangyari, pumutok. Warning for nag-blow na yung inyong fuse. Now, baliktar natin. Ano ang mangyayari?
Biniligtad natin, yan, negative sa positive at yung positive sa negative. See? May buzzer kayong narinig, nangangahulugan na wrong polarity yung nangyari. So, ang tendency lang ay puputok yung fuse. Sa circuit number 3, ang magiging problema dito, pagka nagkaroon ng wrong polarization, masisira yung fuse nyo. Magpapalit lang kayo ng fuse. Same rated amperes. No? Yun ang protection naman ang binibigay niya. No? Hindi katulad dito na magkaroon ng sa circuit 1, nagkaroon ng wrong polarization. Hindi naman pumutok yung fuse, gumana rin siya kahit baliktaran. Sa circuit number 2, no? Kapag nagkabaligtad, hindi lang gagana yung circuit mo, pero hindi naman pumutok yung fuse. Sa number 3, ang protection binibigay nito, pag nagkabaligtad ng connections mo, ay magbo-blown lang yung fuse. At protektado pa rin yung iyong circuit. Okay? Ngayon, gawa naman natin ng table. No? Itong ating circuit 1, gawa natin siya ng table. Sa kanyang table, kanyang truth table, meron tayong tatlong column A, B, and C. No? Ito, tayo ng truth table niya. Ganyan. Yung A is input number 1. Yung B is input number 2. At yung C, yung ating output. No? Take note. Yung A is equal to input 1. Yung B is equal to input number 2. At yung C, yan yung ating output. Okay? So, sa connection kanina, no, yung input 1, nasa correct polarization tayo. Yung input 1 ay A. Nilagyan natin ng positive, yung input 1. At yung B, no, yung input 2, nilagyan natin ng negative. At yung C, meron tayong output, no? So, nag-on. Now, nung binaliktad naman natin, yung A naman ay naging negative at yung B naman ay naging positive. Yung output natin ay meron naman siyang on. So, yung ating truth table. Okay? Doon sa circuit number 2 naman, ganun din. Gawa natin ng A, B, and C. Yan. Lagyan natin dyan. Sa circuit number 2 naman, sa unang connection natin, yung positive ay nasa A. No? Input 1. Yung negative ay nasa B. Input 2. At meron tayong output na on. Now, nung nagkabaligtad nga, yung A naging minus at yung B naging positive. Nagkabaligtad tayo ng input. Meron tayong off conditions. Hindi gumana yung inyong circuit. Okay? At yung last one, circuit number 3, ganun din siya. A, B, and C sa ating truth table. Yan, 1. Yung input 1 ay letter A sa correct polarization natin, yung gumana, at yung B ay minus. Meron tayong on. Gumana yung circuit. Nung binaligtad niyo, negative at positive dito sa V, ang output nyo wala, di ba? So, nangyari dito, blown fuse. Blown fuse. So, ano output?
no? Pumutok na yung fuse, no output din. No output. Okay. So, yun yung pagkakaiba ng tatlo. Pero pare-pare silang reverse polarity protections, no? Okay. So, sukatin natin yung mga output. Okay. So, gamit lang tayo ng digital tester natin. Sukatin natin yung output ng 1. Ayan. Sana makita. Paano ba? Ayan. Tapos itong ating supply, no? Yung ating supply, kabit natin yung correct position kanina. Positive sa positive at negative sa negative. Ayan. Kita nyo. Okay. Ngayon, sukatan natin kung ilang voltage yung ating input. No, kabit natin dito, negative, at may positive. Meron tayong input na 12.07. Ngayon yung output natin, no? So, nangyari, meron tayong input na 12.07 volts, no? Check natin yung output. Yung output, no? Positive sa positive, negative sa negative. Ito yung negative at ito yung positive. Yan, kita nyo guys. Meron siyang 10.78. Dito meron siyang 10.78 volts, no? Ngayon, pagbabalik rin natin, no? Sa reverse connection, ito naka-reverse na, yan. Yun, meron ka pa ring output. So, sukatin natin yung ating input, no? Dahil ito yung input natin, meron tayong 12 volts pa rin. Yan. 12.07. At yung output, check natin, ganoon pa rin, dito pa rin. Yan, meron tayong 10.77 volts, no? So parehas, no? 10.77 volts. So parehas. Ibig sabihin, walang problema, magkabaliktaran man ang polarity na ikabit nyo, ay meron tayong output na from 12 volts naging 10.77. Nag-decrease lang siya ng ilan yan? 11, almost 1 volts. Tama ba? I-minus na lang ninyo. 12.07 minus 10.78 volts. Yun yung difference between sa pag ganitong circuit ang gagamitin nyo. Okay? Circuit number 2. Yan. Sa correct polarization. Yan. So, ganun din. Ang input natin dito, no, input, meron tayong 12.07. Now, yung output, tsakatin natin yung output. Ang importante kasi yung output eh. Yan. Kita ba? So, ito yung ground, ang green, at yung positive,
dito. After ng diode, ayan, meron siyang 11.42. No? Yung unang position natin, ito. Meron siyang 11.42. So, mas mataas ng kumpara dito sa isa. Ito, meron siyang 11.42 volts. Now, kung i-reverse natin yung connections, check nyo. Tingnan nyo. I-reverse natin yung connection. Yan. Yan. Wala tayong output. Hindi umilaw eh. No? Pero check nyo yung input natin. Ang ating input, ground, at saka yung sa may fuse, meron tayong ayan, baliktad no, negative 12.07. At yung ating output, nung after ng diode, ito, yan, wala siyang output, no? No output. Ito nyo. Wala. Okay. So, lagay natin sa ating table na yung second connection is 0 volt. Dito tayo sa last stage, last circuit. Ito. Now, connect natin yung positive sa positive. Ito. Yung white, positive. At yung green, negative. Yun. Check natin yung voltage. Okay. Ang voltage niya, no? Ito, pag susukatan natin to, ang voltage niya, ito siya guys. Negative sa negative. Tapos to, sa may diode, dito sa may diode na to. Yan, meron tayong 12.06 volts. So, halos hindi nagbago. Yung ating input, yan, 12.07. 12.07. Yung ating output, 12.06. Yan. So, ito, meron tayong input dito in 12.07 at meron tayong output na 12.06. Ngayon, pag binaligtad natin yan, magbo-blown yung fuse. No? Magbo-blown yan. So, nilagyan natin ng buzzer para indicator natin na pumutok na yung fuse. Ayun. So, syempre, pag blown yan, wala kayong masusukat na output. Okay? So, isa pang recap. From 12, naging 10.78. Polarization, walang problema. Gagana siya kahit baliktad. Number 2, no? From 12, magiging 11.42. Nag-decrease siya ng almost 0.6 or 0.7. Ganyan volt. At yung circuit number 3, 12 volts, 0.7. Ang output niya is 12.06. So, for me, ang pinaka-best para sa akin ay ito. Kasi wala siyang voltage drop na nangyari. Samantalang dito may mga voltage drop sa dalawa. Pero yan ay pwede ninyong gamitin sa inyong mga circuit. Okay, I hope na may natutunan kayo sa ating mahababang video. Marami pong salamat and have a nice day. Bye.